Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Low energy ho tayo, pinipilit ho natin gumawa ng reaction video kahit na medyo malungkot ho. Hindi medyo, talagang sobrang lungkot ho natin, no. Daig pa natin ng daig pa natin yung teenager nagkaroon ng breakup no. Yung maya't maya may ginagawa ka, nagmamaneho ka, okay naman. Pagkapapasok sa utak mo, bigla ka na lang malulungkot. Ano ba yan? PH update, ayun. Mega love shoutout dito kay Rodelio Lasco. Mega love shoutout. Pituts, maraming salamat. Rose Jones, maraming salamat. Mike Babida, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH update. At dito kay Ma'am Rosa Jones, maraming salamat ho sa pagpapakulay. Ma'am Arisa Yen, Ma'am Ma'am Grace Life. Namiss ko tong si Ma'am Grace Life ha. Matagal na itong di nagpaparamdam Ma'am Ariza Yen, maraming salamat. Grabe, ang dami na hong nagpakulay na hindi pa rin natin na shoutout. Kaya mega love shoutout sa mga magpapakulay dito sa video na to. Mabuhay ho kayong lahat. Maraming salamat ho. At sana kung magkakaroon ng mga pagkilos, talagang tutulong ho tayo, no? Lalong-lalo na dito sa Luzon, no? Dahil yung mga taga Luzon, pasensya na ho sa mga taga Mindanao ha, yung mga kasama ho natin dyan, mga kababayan natin dyan, pasensya na ho. Hindi ho natin napigilan ha, yung paglilipat dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking pasensya sa mga kababayan natin taga Mindanao, no? Pasensya na ho. Ito na, umpisa na ho natin to. Bakasan pa tayo umabot, anak ng toka. Kakalungkot ho talaga mga kababayan, wala ho tayong magagawa. Ano na lang ho, palakasan na lang ho tayo ngayong mga panahon na to dahil di ho natin alam, no? Nakakawala na ho ng gana sa totoo lang. To. Siyempre, sa custody na si President Duterte, ano yung message natin siguro sa mga police force natin na nag-isimpatya or ano na po? You can believe whatever you want to believe, sir. We were there. Pasensya na ho ha. Ina ka, Jean Fajardo. Ina kayong lahat. Pasensya na ho, pasensya na. Sa mga bata, pakitak. Alis na ho kayo dito. Kung kayo yung mga minor de edad, kung meron mga nanonood, pero sigurado ho tayo, walang nanonood dito. Please. Sabi ko nga, mataas yung tension doon, ang init, ang daming tao. Imagine niyo sir yung mga suot ng mga polis natin, naka-camouflage, naka-lausikap, grabe yung pawis. Ako nga, nagpalit ako ng damit. So, kausap ko po yung director ng staff. Hindi don't want to discredit po yung nag-post po nun. Ang pagpapawis, ang pagpunas po ng pawis, they're just making it appear na lumuluha po yung mga polis natin. Okay, sige, yaran lamang ilinabas yan itong si Jean Fajardo. Ganito hong panloloko ang ginagawa ng administrasyon na to. Kaya please mga kababayan, magpakatatag ho tayo para sa mga kababayan natin taga Mindanao. Mag-unos dili ho kayo. Alam ko kung ano-ano na pumapasok sa utak nyo. Pero ingatan nyo ho yaang lungsod na kung saan inayos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag nyo hong hayaang masira. Wala kang pakialam kahit masira yung Metro Manila. Wala kang pakialam kahit masira yung ibang bahagi ng Pilipinas. Pero yung inayos ni Tatay Digong, wag niyo hong tulungan ang administrasyon na to na mangyari ang gusto nilang mangyari diyan sa Davao. Mag-unos dili ho kayo. Magpakakalma ho kayo.
magpalakasan, pero wag ho kayong gumawa ng bagay na kung saan ikalulungkot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo na diyan sa Mindanao, diyan sa Davao. Please, ha? Wag niyo hong ibigay dito sa mga walang yang to ang gusto nilang mangyari diyan sa lungsod ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, pakinggan ho natin to mga kababayan. Game, tingnan ho natin kung luha ba o pawis ang pinupunasan nila. Kaya Secretary ay dating Executive Secretary Mijaldea, no? Mabuhay ho kayo. Maraming salamat ho sa pagantabay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag naiisip ho natin na ilang araw lang ho yung visa nitong mga kasama ni Tatay Digong, tapos magbe-birthday siya sa March 20, no, na nag-iisa ho siya sa Netherlands. Doon nandiyan naman yung mga kababayan nating OFW. Pero iba pa rin ho kasi, 'di ba? Pinaghahandaan na ho natin, pupunta tayo ng Davao, 'di ba? Makiki-birthday tayo kay Tatay Digong. Anyway, wala ho tayong magagawa. Ganun ho talaga buhay, no? Marami tayong mga pinaplano, marami tayong gustong mangyari na talagang hindi aayon yun sa ating mga kagustuhan. Kaya pagdasal na lang ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, kung ano mang iniisip dyan ng iba nating mga kasama, mag-unos dili ho kayo. Isipin ho natin lagi itong si Tatay Digong. Isipin ho natin kung ano yung mga bagay na pagkaginawa natin hindi niya ikatutuwa. Kahit anong galit ho nararamdaman natin, kahit anong kulo ng ating dugo ngayong oras na to dito sa mga taong kagaya nitong si Jean Fajardo, pinipigilan ho nating magsalita ng kung ano-ano. Baka hindi ho natin mapigilan sarili natin. Baka bigla ho tayong damputin, mahirap na. Kailangan natin mag-unos dito. Ayun o, tingnan natin. Tingnan natin. Para malaman ho natin, di ba? Pawis. Okay, pawis. Pawis. Okay. Pag may sumisingot, meron bang pawis na lumalabas sa ilong? Oy, Jean Fajardo, meron bang pawis na lumalabas sa ilong? Oo, yung sinisingot ng mga amo nyo pagka napasobrahan, tumutulo yan. Pero yung pawis, di ho yan lumalabas sa ilong. Lumalabas yung pawis sa balat. Nakanantokwa, ang bobo mo. Nakakadurog ho ng puso. Kita nyo ho, namumula ang bibig. Meron bang pinagpapawisan na namumula ang bibig? Tingnan mo. Ilang months na, ibang presidente naman. Masakit ho. Ramdam ho natin. O yun, pinupunasan ho luha. Pinupunasan ho luha ng mga ano na to, mga SAF na to, no? Yung kanilang talaga alam nila na nung panahon ni Tatay Digong na talagang pagmamahal niya sa mga law enforcer napakatindi. Kaya ikaw, Jean Fajardo, isa ka. Isa ka, tandaan mo yan. Hindi namin kakalimutan yung pagmumukha na yan. Tandaan mo yan. Markado kayong lahat sa sambayan ng Pilipino. Markado kayong lahat. Natrabaho na ito. Oh. Ako. Pawis yan. Kaya sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi sa... Ano yung pawis niya? Lumalabas sa mata niya, ganon? Ina mo, sinungaling ka. Pawis, lumalabas sa mata, ganon ba yun? Napakarami mong pore sa katawan, ang lalabasan pa ng pawis mo sa mata lang? Tinatangan nyo taong bayan eh. Ngayon, yung mga Pilipinong naniniwala sa mga gagong kagaya nitong si Jean Fajardo, bahala ho kayo. Nabudol na nga eh. 2022 kung ano-anong mga kalokohang mga sinabi nitong presidente na to, hanggang sa ngayon pa ba, nasa ilalim pa rin kayo ng pambubudol nitong presidente na to? Nangyari. Ang hirap po kasing i-express eh. Yung galit, ang hirap pong ilabas eh. Wala ho tayong mga word na mailabas. Ha? Yung tipong, yun talaga yung kung gusto mong mailabas eh. Iniipon ho natin, di natin malaman. Ano, ilalabas ba natin sa content? Baka kung ano masabi natin dito. Kaya kung minsan, parang napuputol, kinakato natin. Hmm. Ayan o. Sinungaling ka, Jean Fajardo.
Napakasinungaling mo. Masasabi ko lang, ang pamunuan ng PNP, mga lahat. At para naman sa mga pulis na nagbitiw sa pwesto, na nag-file na resignation, mabuhay ho kayong lahat. Saludo. Ito ho, permanent documents for resignation. Mabuhay ho kayo. Hindi, mahirap ho eh. Nakikita nyo na mali na ginagawa. Daig nyo pa yung mga kawatan. Para sa mga pulis pag nakakakita ako ng mobile ng pulis, ang nasasabi ko lang, na kayong lahat. Kahit yung mga nasa mga probinsya, kahit walang kinalaman, yung uniforme nyo, markado. Payag ba kayo doon? Kaya nyo bang suotin kada umaga yung uniforme nyo na kung saan yung isang presidente na nagmahal dyan sa uniforme na yan at itinaas ang inyong moral at ang paningin ng sambayan ng Pilipino sa inyo, susuotin nyo yung uniforme na yan na nagtumulong para maipadala sa Netherlands. Yung Pangulong nagmahal dyan sa uniforme na yan. Pabor ba kayo doon? Okay lang sa inyo yon na ginagawa kayong mga goons ng administrasyon na to, ginagamit kayong kasangkapan para maisagawa ang kanilang mga illegal na gawain. Pabor ba kayo doon? Alam nyo nang illegal eh. Diba? Alam nyo nang illegal yung gagawin nyo, pero ginagawa nyo pa rin yun sa kay OJC. Sige nga, tama ba yon? Okay lang, pinalampas namin yon. Okay lang, kahit hindi okay sa mga kababayan natin taga Mindanao at sa mga naniniwala dyan sa KOJC. Okay lang. Talagang inulit nyo pa. Every time na makakita kayo sa bayan ng Pilipino ng pulis, murahin nyo. Ano yung mga yan? Di ba? Kahit walang kinalaman, murahin nyo kasi alam nyo ng mali. Susundin nyo pa. Di ba? Papadala nyo yung presidente, dating presidente, para saan? Dahil dun sa mga nagkamatayan ng mga drogista, dahil dun sa buhay ng mga yon. Kumusta naman yung mga biktima? Meron tayong kakilala, humihiga na sa lupa. Hindi ako natatawa dun sa sitwasyon ng mga biktima ng droga na to. Automatic na ho kasi. Yun, walang karapatan yung mga yon. Yung mga drogista, inang yan. Bahala kayo dyan. Sambayan ng Pilipino, pag nakakita kayo ng pulis, ano bang nararamdaman nyo? I-comment nyo dyan sa comment section. Para dito kay Jean Fajardo, ina mo. Di ba? Okay lang sa inyo yung ginagawa sa inyo ng mga superior nyo. Alam nyo ba bakit talagang atat na atat yan si Jean Fajardo at yan si Torre? Gusto nilang tumaas ang kanilang ranggo, hindi sa kung ano pa mga karapatan o kung ano pa mang saligang batas o kung ano pa mang mandato ang iginawad sa mga gago na yan. Gusto lang nilang tumaas ang kanilang mga sweldo, tumaas ang kanilang mga ranggo, yun ang katotohanan dyan. Kaya ayaw muna nating mag-vlog. Sa totoo lang, kaya ayaw muna natin. Saludo sir, saludo. Mabuhay ho kayo. Mabuhay ho kayo. Isa ho kayo dun sa mga pulis na kung saan pagka sinuot nyo ulit ang inyong uniforme, pagka maayos na lahat ng kaguluhan na to, isa ho kayo sa mga yayakapin na sambayan ng Pilipino. Maraming salamat to. At para dito kay Senator Cynthia Villar, ano pa ba magagawa natin, madam? Yan talagang nakakatawa. I don't agree! We don't give out former president to the foreigner. Bakit di ka nagsalita nung A11? Inang yan. Di ba? Bakit ngayon ka nagsasalita? Wala na. Malayo na yung matanda. Ha? You don't agree? Really? Inang yan. Sorry po, pasensya na. Hindi, matagal na ho natin kinikim-kim to. Di ho natin mailabas-labas. Pagka nakikita natin totoo, naluluha ho tayo. Pinipigilan ho natin ang sarili natin. Teka lang ho ha. Nakatakip lang ho ng maskara. Nakatakip lang ng maskara. Masakit.
Sobrang sakit. Sobra. Hindi may dadahan sa tawa, putang ina. Yan na, okay na, okay na. Okay na ho tayo, okay na. Dito sa bahagi ng video natin na to, bigyan ho natin ng reaksyon. Itong mga kabubuhan nitong si DILG Secretary John Vic Remulla dito sa interview niya dito kay Ma'am Karen Davila. Ang maganda lang hong lumabas dito, umamin ho itong si Remulla, na ang Office of the President ang namuno dyan sa pag-transfer dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kamay ng mga otoridad papunta sa dahig. Sakit talaga. Kayo ho mga kababayan, ano ho ba dapat nating gawin? Ano dapat nating gawin? Gusto kong marinig yung mga punto de vista nyo kasi binabasa ko yan kahit tumaabot ng 5,000 comments, binabasa ho natin yan. Pakinggan ho natin to. This is quite interesting. Did the government, lumabag ba ang gobyerno sa proseso, sa arrest proceedings of the custodial state? I'll read it again. Article 59 of the ICC, the arrest proceedings in the custodial state, paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Dapat po ata dinala muna si Duterte sa isang judge or hukom sa Pilipinas, Secretary. Good morning, Karen. Good morning, attorney. I am not a lawyer. I cannot... Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Di ka naman pala abogado. DILG Secretary, di abogado. Kaya pala puro kapalpakan nangyayari sa Pilipinas. Yung mga nakaupo, incompetent. Hindi sila qualified doon sa pwestong pinanghahawakan nila. Hindi military, hindi abogado. Sa bagay, abogado naman pala yung kapatid mo, si Boying Remulla. Kayo naman palang nagtutulungan. DOJ at DILG, yan. Parehas ng Remulla. Magkatabing matulog, kaya kung galaw ng DILG, yun din galaw ng DOJ, di ba? Okay. Gets na namin, huwag kang mag-alala. Interpret the law or my competent authority. But I find it amusing that Attorney Lambino keeps on insisting on the rights of the former president. Teka lang. Huwag muna tayong umalis dun sa issue kasi word for word lang naman. Sabi nga ni Ma'am Sas Rugando Sasot di ba? Dapat dalhin sa judicial authority. Dapat dalhin siya sa korte sa Pilipinas o kung saan man siya dapat dalhin dito sa ating bansa. Hindi nyo ho ginawa yun. Pumupunta ka na dun sa 30,000 Wala akong... Kahit galing nyo pang 100,000 Pilipinong magurgur na mga adik, wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Sana, John Vic Remulla, sa pamilya nyo, sa bagay, marami kayong pera, no? Di mangyayari sa inyo, nangyayari sa mga ordinaryong Pilipino na nabibiktima ng ipinagbabawal na droga. Hindi ho, yung mga binibiktima na lang tinututukan, hinuhold up, hindi ho. Yung mga kabataang nalululong, nasisira ang buhay dahil sa paggamit ng illegal na droga na yan. Yun ho, pinaglalaban natin dito. Kahit na yung mga nagtutulak, yung mga nanghihikayat sa mga kabataan na gumamit ng ipinagbabawal na droga. Yan, kahit gawin nyo pang kalahating milyon, kahit gawin nyo pang 1 milyon, wala kaming pakialam. Wala ako. Personally, wala akong pakialam. Bagay kasi pangmayaman ng nitong mga galawan nito Di ba? Pulburonic yung mga nila, mga trip nila yan, mga yan di ba? Di ho sila kagaya ng mga nasa karsada. Di ho nakakabaliw yun Ayaw nila yun. The rights of the 30,000. We summarily... 30,000, nasaan dokumento? Labasan nyo kasi 30,000 ngayon ng 30,000 mga kayo. Di ba? 30,000 kayo natin asing 30,000. Nasaan? 30,000. Anong pinagbasihan? Police report? Hindi. Report ng Rappler. Yung Rappler na hinabol namin ni Madam Pamela noong tinatanong-tanong namin Umakbo Had killed without any judicial action, without any charges. 30,000 victims were killed without any due process. Now, if we argue technicalities, I welcome them. Bring them to the court. But were the 30,000 allowed to go to court? Or the 30,000 read their rights?
when they were executed, were they allowed? Anong executed? Biniiba nyo na naman naratibo eh. O sige na, pagtanggol nyo na yung mga yung 30,000. Pero yung mga nabiktima nila, kagaya nung nangyari kamakailan, yung adik, pinagsasaksak ang kanyang partner, yung kanyang asawa, okay lang. Buhay yung partner niya, pero yung okay lang, yung buhay nung bangag, buhay siya. Pero yung partner niya, ayun, naliligo sa sarili niyang di ba? Nakita ho yan mga kababayan, okay lang yun, di ba? Rights ng mga bangag ang importante ngayon. Di ba? Yung karapatan ng mga lumalaban dito sa mga masasamang gawain na to, hindi humalaga ang niyan, rights niyan. Kagaya ni Tatay Digong, napagtripan ho siya ng adik. Yun yung mga adik kayo. To plead their case? I don't think this is a proper forum. I think it's not an academic. I think they should go to the competent authorities. I cannot argue. Ibig sabihin yung ating judicial system hindi competent, ganon. Raulo ka pala eh. Hindi competent yung ating judicial system. O competent authority, incompetent ang ating Korte Suprema, ang ating mga tawag dito, yung mga associate justices, incompetent sila, yung ating mga abogado, yung ating mga korte, incompetent sila, ganon. Ba't di nyo kasuhan sa Pilipinas? Yan lamang sinasabi nyo na kailangan magpunta sa competent korte. Tanga. The case. I'm not a lawyer. I'm just saying. Hindi ka pala lawyer eh. Pero alam mo kung ano tama. Dapat dinala nyo muna dito sa korte sa Pilipinas bago lumabas. Diyan sa Netherlands na yan. I am taking the side of the 30,000 who were slaughtered. They were... Slaughtered, my God. Nakasilungalingan yun. Hindi ho totoo yun. Nagkaroon ho ng cleansing, internal cleansing sa loob nitong mga kriminal na to. Nagkaroon ho ng internal cleansing sa loob ng mga durugista na to. Dahil alam nila, kinakrakdown ng PNP ng administrasyon yung mga pinuno o yung mga pulburon lord ng mga panahon na yon. Kaya yung mismo mga pulburon lord o yung mga D-lord, sila mismo gumugurgor sa mga tauhan nila, yung mga kanilang mga basurero kung tawagin. Wala akong kinalaman ang karamihan ng mga nagkandatumbahan sa karsada nung panahon ni Tatay Digong. Kalahati o di man o kaya lahat ng mga yan, saywaro ginawa ni Tatay Diggs. Pagka nahuli ko kayo, tigok kayo. Pero ang ginagawa ni Tatay Diggs, kinukuha, pinapaamin kung sino yung mga amo, saan nyo kinukuha mga droga. Anong nangyari? Yung mga amo nitong mga tulak na to, sila mismo ang gumugurgor dito sa kanilang mga tauhan. Yun ho ang totoong nangyari. Anong ginawa ng Rappler? Isinisi lahat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinisi mo kay Tatay Digong? Alam nyo naman. Sa bagay, dyan nga pala sa Cavite, di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, isa yung lugar na yan sa mga... Diba? Isa lugar nyo, sa pinakamerong talamak. Diba? Kaya nga tinatanong nun itong mga na to itong mga politiko na to, diba? Meron ho ba kayong kinalaman? Protector ho ba kayo ng pulburon? Hindi natin babanggitin. Baka balikan tayo. Sira ulo yung mga yan eh. Diba? Yun lang ho mga kababayan. Binibintang nyo kay Tatay Digong, asan yung police report? Bigay nyo sa amin lahat ng pangalan ng 30,000. Tignan natin. Killed. They were tortured. They were ordinary Filipinos deprived of their Sige life. lang, palabasin mo luha mo. Nung panahon ni Tatay Digong, bilib na bilib ka rin sa kanya. Gago ko talaga itong si Remulla. Lahat naman sila, mga pamilya na yan. Wala ko tayong aasahan sa mga na yan, sa mga politiko na yan. Pero sigurado ko natin, pagkatapos ni Tatay Digong, lahat ng vlogger, ikakrakdown na nitong mga walang yang to. Yun o, sigurado. Liberty, and they were deprived of any due process. Attorney, please explain to the 30,000. How do you defend that? How do you defend their lives? How do you defend the lives lost? Let's go there before we go to the technicalities. Punta tayo. Anong technicalities? Tanga ka ba? Palibasa, di ka naman abogado. Di pagtalsan pa sila ng korte sa Pilipinas. Di ba? Doon sa competent judicial body. Hindi ba gumagana ang korte natin sa Pilipinas? Ilang taon nang hindi presidente si Tatay Digong. Bakit wala man lamang nagsampa sa kanya ng asunto?
sa korte sa ating bansa. Bakit wala? Bakit sa ICC? Di mo ba kayo nagtatanong doon? Ibig sabihin inutil yung ating mga abogado at mga korte sa Pilipinas. Ganun ho ba ibig nyo sabihin, DILG Secretary? Para sa mga abogado, para sa mga korte, para sa ating Korte Suprema, ganito ho kayo tignan ng executive. Para sa mga nasa judiciary, ganito ho kayo binababoy nitong administrasyon na to. Ang tingin ng administrasyon ni Marcos Jr. sa judiciary basura, walang kwenta. Real talk, 'di ba? Kasi kung talagang naniniwala ka dyan, Remulla, bilyonaryo kayo, milyonaryo kayo. Yung 30,000 tulungan nyo, papuntahin nyo sa Korte Suprema at pasampahan nyo ng kaso tig isa-isa. Di ba concern na concern itong si Gago? Di ba? Concern na concern ka. Yung 30,000, mga bilyonaryo, mga Remulla. DOJ Secretary, DILG Secretary, bakit hindi kayo magtulungan? Dalhin nyo lahat sa Korte Suprema yung 30,000. Oh, di ka makasagot. Kasi nga, tanga ka. Let's go to the 30,000. Please Punta defend that. tayo sa 30,000. Wala kayo, sige, mahirap na kayo mga Remulla, wala na kayong mabigay na abogado. Merong PAW. Merong pinamimigay na ayuda. Ilagay nyo lahat doon sa mga 30,000 na sinasabi nyong biktima. Pasampahan nyo ng kaso sa Korte Suprema. Wala nang regional trial court. Rekta tayo sa Supreme Court. Doon tayo magdebate. Doon tayo magkalatagan ng mga ebidensya. Kasi doon, ay sa bagay, inutil nga pala paningin ng administrasyon sa ating sa ating Korte Suprema. Kasi kung hindi inutil, dapat hinarap muna diyan sa ating pinakamataas na korte sa Pilipinas itong si Digong bago ilinapad papuntang Netherlands. Kaso basura tingin ng administrasyon na to sa ating judicial system. Tama mali? Tama mali? 'Di ba? Basura ang tingin ng administrasyon na to sa mga abogado, korte, Supreme Court, lahat ng kasapi diyan sa judiciary. Mga basura ang tingin na sa inyo ng administrasyon, ng mga inutil. Yun yung proper word. Mga inutil. Ang Remulla to, akala mo kung sinong banal, santo, 30,000, ba't di mo tulungan? DILG Secretary ka, ipunin mo sila sa isang lugar. O nandyan yung DOJ, kapatid mo, sampahan nyo ng kaso si Tatay Digong. Alam nyo, hindi tatayo. Alam nyo, walang ebidensya. Pero sa dahig, di ba, dyan sa Netherlands, ang naratibo kontrolado ng mga bayarang international media at kung ano yung rini-report ng mga anti-Duterte journalist nung panahon niya, di ba? Pinapakinggan ba yung panig ng mga Pilipinong masaya sa pamumuno ni Tatay Digong? Yung mga biktima, yung mga naging biktima nitong mga durugista na to, kinukuhanan nyo ba ng statement? Ang inang yan. Ano, importante lang yung feelings ng mga adik, ganon? Huwag naman ganon. Huwag tayong ganon. Yung feelings ng mga biktima sa karsada, bigla na lang nagkaroon ng gripo sa tagiliran dahil bangag ito. Gustong kunin ang bag, linagyan ng gripo sa tagiliran, yun okay lang yun. Importante lang makakuha ng pera, para may pangdroga tong mga to. Feelings lang talaga nila, ganon? Remulla naman. Gaguhan no? Gaguhan to talaga. Pasensya na ho mga kababayan, kaya ayaw muna talaga nating mag-react Sir, I'm not finished. Sir, I'm not. Yes. So patapusin mo, Karen Davila, patapusin mo si Gago. Patapusin mo. He's not yet finished. Patapusin mo. Nasa iyo ang lahat ng oras ngayong panahon na to, John Vic Remulla, para ilabas nyo yung mga basurang naratibo nyo. Rights nung 30,000 ng mga kriminal, rights nung mga 30,000 na nagkaroon ng internal cleansing dito sa mga sindikato na to at yung mga mismong tauhan nila pinagtututumban nila sa karsada. Linagyan nila ng mga kung anong nakapaskit sa katawan nila at pinalot nila ng packaging tape at sabihin, durugista ako, wag akong tularan. Inang yan. Grade 1 lang maniniwala dyan, Brad. Kayo, nasa inyo yan. Kung maniniwala kayo dyan sa ng naratibo na yan, bahala ko kayo dyan. Okay. If you have any love of country, You asked me to answer. if you have any love of country, sir, if you have any love of country, please defend the 30,000, not the one. Gago. If you have any sense of responsibility, Pasensya na, please, patawarin niyo ho ako sa mga masasabi ko dito sa video na. Ngayon pa lang nangihingi na ho ako ng paumanhin sa mga nasabi natin.
profession, please look into the deaths of the 30,000 and defend the parents who lost their children. Do not Ikaw nasa pwesto, bakit di mo gawin? Ano ba silang bino? Awak mo DILG, kapatid mo, Department of Justice, ba pinibigay kay Lambino ang trabaho? Di ba kayo gusto magpakulong kay Digong? Eh, di kayo tumulong. defend the one. If you have any sense of responsibility to your profession, be a professional. Look at their cases. Look at the 30,000. Atty. Lambino, payag ka ba niyan? Ginaganyan-ganyan kanila nitong si John Vic Remulla. Nako, Atty. Lambino, baka ano tayo niyan, mayari tayo niyan ha. Pinapanood ho ito ng sambayan ng Pilipino, mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ako na sumasagot para sa'yo. De, joke lang. Suportahan natin, siyempre. At baka Atty. Lambino yan. Anong number ni Atty. Lambino? Di ko pa kabisado eh. Di ko pa kasi masyadong narinig yung pagsasalita niya sa video na to, kaya medyo nakalimutan natin, you know? Ano mo ang number nitong si Atty. Lambino? Teka lang. Kalimutan ko eh. Sensya na, Atty. Lambino ha. 28. Itong si, kalimutan ko rin itong si Senator Christopher Bongo, number 28 pala. Yan! Alam ko number niyan, 58 yan! 58 yan. Sino? Si Atty. Yan, number 34 naman pala. Oh. Tandaan nyo, number 34. Kung gusto nyong gantihan itong mga siraulo na to, iboto natin. Vote straight. Itong mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Before you look at one, you're missing the forest for the tree. Ikaw na lang Look at the magsalita. forest, Wala na not the magsasalita. Can I answer that? All right, wait, I apologize. Wait, this is not a debate format show, so we've already given Attorney Lambino the chance for a solo interview a while ago, and now we are speaking with Interior Secretary Remulla. With Zoom, people can see each other, but I think we're not formatted for a debate right now. Okay, so I go back to Secretary Remulla. So Secretary Remulla, Teka lang, di pa nasagot yung tanong mo, madam. Okay lang sa iyo? take us Nagmonolog back. lang to si Remulla. What time, when did the Interpol inform the Philippines? See? Hindi yung technicalities pinag-uusapan natin dito. Sagutin muna ang tanong. Bakit hindi dinala sa competent judicial court itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saang bansa siya naroon? Di ba? Dapat dinala muna. Yun muna sagutin. Word for word lang naman eh. Anong tawag doon sa mga abogado? Tayo abogado eh. Ito, the words speak for itself. Di ba? Res ipsa loquitur. Di ba? Dapat dinala sa Korte Suprema. Res ipsa loquitur. John Vic Remulla, di ako abogado pero dahil nakaharap ako dito sa Google, mabilis ako. Siyempre, kanino? Si Dan Fernandez nga, di ba? Yung mga teknik ni Dan Fernandez, si Boy Google, Attorney Google, dito ho niya nakukuha. Di ba? Yung strategy niya. Base sa Google. in government of the warrant? It was Sorry, 3 a.m. when the PCTC received the warrant. Subsequently, it was the opinion of the Department of Justice that it was a valid warrant, and it was served with due course to the former president. His rights were read. He was brought to the holding area. He asked for lawyers. We gave them access. They pleaded with the Supreme Court. We waited 11 hours for the court to take action. We could not bring him out of the custodial center because of security reasons. But must I remind you that General De La Rosa filed the case in the Supreme Court for the urgent TRO. What happened? We waited from 11 in the morning till 11 at night, 12 hours. So, if that is insufficient, Alas 8 pa lang ng umaga, gusto niya nang paliparin tong si Tatay Digong. We wait. Yung pag-arrange, dyan sa sasakyan ni Tatay Digong, umabot ng ganong oras. Kayo naman, talagang 12 hours, 8 hours. Paglapag pa nga galing Hong Kong, gusto niyo nang ilipad ng Netherlands kung maaari lang di ba? then so be it. But we gave them all the due process. Okay, so it means that because you had the Filipino people wondering what was he doing in Villamor Air Base and why wasn't the plane that was chartered taking off? It was because
The government was waiting for the Supreme Court to act. Yes, we gave 12 hours. Sinungaling mo talaga tong si John Vic Remulla, di ba? Nakita niyo naman, no, kulang na lang kalad ka rin itong si Torre, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumagal lang dahil nandun si Kitty Duterte at itong si Mama Hanilet, di ba? Dahil nagtagal dahil sa kanilang dalawa, real talk, yun ang totoo doon. Kung wala sila doon at yung security at itong mga abogado ni Tatay Digong, sila nagpatagal, hindi kayo naghintay. Sinungaling talaga to si John Vic, oh. I think that was enough time. I hope you understand that it was impossible to bring him out. It was impossible. 500 people were waiting outside Villamar. It would have been a stampede. It would have been a... Sa totoo lang ho, no, nung mga oras na yon, next video, papakita ko ho yung nung nandun ho tayo sa kalagitnaan, nung talagang nag-advance na yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Nakita ho natin talagang handa na sila eh. Kung bahala kayo dyan, gawin yung gusto nyo gawin sa amin. Tipong ganon. Yung pakiramdam eh, talagang mahahawa ho kayo eh. Kakalungkot to, sa totoo lang. Yung nangyari na to kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yung tipong pagkat matutulog ka, makakatulog ka sa sobrang puyat eh. Paggising mo ng umaga, di mo pa maiisip, maya-maya pagka bigla mong pagbukas sa cellphone, wala na pala si Tatay dito, nasa Netherlands na, paano ba yan? Security risk. Now, was he allowed to file a case in court? He did. They did file. Pag notaryo nga lang, pahirapan. Talaga si John Vic, sinungaling na naman. Did we wait? We did wait. I think 12 hours is enough. I think we gave due process. And maybe they can argue that case further down the road. But in our case, we did what we thought was right. Okay, now, just to contextualize, the plane, the Gulfstream 550 is that correct? This is Yes. chartered by the Philippine government? Yes. Okay, so when Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. At 11:03 wheels up, we surrendered him to the International Tribunal. Now, is it a foreign power? Yes, it is constituted of foreigners. But is it a foreign sovereign entity? It is not. It is a tribunal court composed of nationals from different countries. Did we submit them to a foreign leader? We did not. Did we submit them to a unfair condition? It is a tribunal court. Tribunal Court, wherein hindi na tayo membro. Walang jurisdiction sa Pilipinas. Gagwan talaga yan. Ayun na nga mga kababayan. Gusto yung mapanood itong mga pambubudol na to ni John Vic Remulla, nasa sa inyo ho yan. Pero ang ating mga punto de vista sa mga kabalbalan na yan ito si John Vic, nailatag na ho natin. Kumbaga, kahit papaano, nailabas na ho natin yung ating saloobin dito sa video na to. So always, mag-iingat ho kayo lahat. Abang lang ho tayo ha. There will be a grand rally very soon. Abangan. This time, ha?